alas 5 ng umaga mga kalagalag. Ang setup na yan ay para sa isang purong patsihan na nakaalpas sa atin dahil nga sa naputol niya ang kanyang tali sa paa. So kung mapapansin nyo mga idol, ay para tayong nasa gubat pero hindi, tayo ay nasa likod bahay lang. Ang hunting nga natin ay para makuha uli at mahuli itong ating nakaalpas na nakatinoong April. So ang ating ginagamit ngayong pangkati ay isang mix bantam na tigpas tilaok. So masubukan natin ang mansuhing ito at ating tingnan kung talagang kaya niyang makuha ang alpas na yan, dahil yan nga mga ka-hunter ay lugo na simula pa nung makawala yan sa akin. At yan nga nagsimula na ang ating mansuhin na magtawag. At kung maririnig natin mga idol, sumasagot ang alpas. At ang setup na yan, ang distansya ay nasa 40 to 50 metro. So medyo may kalayuan at nagtsatsaga itong ating mansuhin na tawagin nga itong patsihan na yan. So ito ay sinubukan nating katihin mga kalagalag kahit yan ay dugo na, at titingnan natin kung ito ay sasalpok ba sa ating mix bantam na mansuhin. So sa parte na yan mga idol, malayo talaga yung setup natin kasi nga nandun siya sa kabilang bakod ng mga kabahayan na mayroon ding mga puno. So hindi na ako umabante pa dahil sa meron ng mga aso dyan at mabubulabog talaga yung ating kakatihing nakaalpas. So mga ilang minuto pa mga ka-hunter, kapag tatawag nitong ating mix bantam na yan ay mamaya lang ay magiging aligaga yan dahil mararamdaman niya na ang alpas ay parating na. So yan, hindi tayo magkakat ng video mga ka-hunter dahil sa pagdating ng alpas na yan ay titingnan natin yung mga ano nila, diskarte sa paghahamon, lalo na ito ating gamit ngayong mansuhin. Ang ating kakatihin pala mga idol ay meron pa yung tali sa paa, yung naputol sa parting kanan ng paa niya ay nandun pa yung kulay green na tali na hanggang sa ngayon nga ay nandun sa kanyang paa. At yan nga ang ating mansuhin. So nakikiramdam na dahil parang alam niyang parating na itong alpas na ating susubukang katihin. So yan mga idol, nagmamasid at nakikiramdam itong ating mix bantam. At ilang saglit lang yan ay magiging agresibo na at makikita niya na yung parating na alpas. So yan mga ka-hunter, ayan, tumitingala siya kasi sa may unahan ng puno dyan dumapo yung alpas, lumipad papunta sa direksyon ng ating mansuhin. Ang alpas ay hindi nagtagal sa puno mga kalagalag, yan ay bumaba at muling lumipad, ayun, dumapo ulit sa isa pang puno, sabay pagaspas at tilaok at parabang naghahamon sa ating mansuhin. Pero itong ating mansuhin mga ka-hunter ay hindi nagpatinag at talagang sumagot sa paghahamon ng alpas at muling bumaba sa lupa mga kalagalag ang ating kinakati. So yun, at simbilis ng pagtawag naman itong ating katihanan ay makikita natin na parating na siya.
Ayan na nga mga kalagalag, parating na yung ating kakatihin. So yan, titingnan natin kung sasalpok ba to, dahil kung papansinin nyo mamaya mga idol, ang alpas na yan ay nangingitim na ang leeg. Baka hindi natin makuha to dahil sa mga labuyong naglulugon, masasakit na yung kanilang mga katawan dahil nga sa nagbabago na yung kanilang balahibo, at ito ay masakit. Para kung sila ay makipagbugbugan talaga ay mararamdaman nila yan. So pero itong ang alpas na yan ay matapang talaga mga ka-hunter dahil lumapit pa talaga. Pero ang iba ay hindi yan magpapakita pa. So agresibo din ito ang patsiya na yan. So makikita na natin ang paghahamon ng ating mansuhin harap-harapan. Dito na sila magdodraw, at itong ating ang kinakati ay hindi man lang dumaan sa inilagay natin sa unahan na pataker. So nagmamasid din siya, medyo nag-aalangan pa siya lumapit kasi medyo malaki to sa kanyang katihanan natin. Kahit yan mga idol ay mixed bantam labuyo, may kalakihan itong gamit nating pangkati sa ngayon. Ito namang ating kinakati mga idol ay palakad-lakad muna, pakahig-kahig at pasilip-silip sa ating mansuhin. So hindi magtatagal mga idol ay lalapit talaga yan. Maghaharap-harapan talaga silang dalawa. At ito nga ating gamit pangkati ay talagang ginagawa niya ang kanyang lahat na makakaya para sumalpok na itong kanyang bisita. So yan mga hunter, pag lumapit yan ay mapapansin natin na nangingitim na ang leg niyan dahil yan nga talaga ay lugo na. Pero matapang talaga ang alpas na yan dahil nga kahit naglulugon ay gusto pang makipagbakbakan. So naka ilang ikot yan mga kalagalag. Siguro ang girian nila ay umabot yan ng 5 minuto. Pero hindi magtatagal mga idol, makikita natin ang actual kung paano yan sumalpok. Pero hindi siyang ang unang sumugod, kundi itong ating gamit na pangkate. So mas agresibo itong ating mansuhin kaysa dyan sa alpas. Siguro mga hunter ay napilitan na lang itong alpas na sumalpok dahil parang mapapahiya siya sa ating mansuhin mixed bantam labuyo. So ayun, malakas ang kahig na talagang nagpapakita ng tapang, pero hindi nagpapatalo itong ating mansuhin mga idol. Hindi siya tumitigil din sa pag-aakit na sumalpok itong ating kakatihin. At kahit sa malayo mga kalagalag, napapansin natin ang puti sa tinga ng alpas na yan. So wala tayo sa gubat, nandito tayo sa syudad, pero merong isang red jungle fowl na ating kakatihin sa araw na to. So magtataka kayo na bakit merong pure labuyo sa kabahayan. Maraming dumadaan na sasakyan, may mga asong tumatahol, at maraming manok na tumitilaok, at meron pang mga manok na padaan-daan dyan. Dahil nga itong ating kinakati ay nakaalpas dahil sa naputo lang tali niyan. So yan mga kalagalag, lumapit na ng konti. So yan, magdodro sila. So tayong tayo ang mga buntot ng ating
bisita na tandang gusto talaga nitong makipagsabayan sa ating mansuhin. So yan, may kunting cover siya, pasilip-silip lang, nakakala mo ba'y lalayo, pero hindi tumatagal ay bumabalik talaga siya. Gusto niya rin ng gulo mga kalagalag, gusto niya ng sakit din ng katawan, dahil kung yan mga ka-hunter ay ayaw ng magsalpok, yan ay hindi na talaga lalapit at hindi na yan makikipag kahig pa dyan para lang magpakita rin siya ng tapang niya. Pero nga itong labuyong ito ay agresibo at tumitilaok pa nga dito sa ating amansuin. So yan, nagtawag ang ating mixed bantam at hindi na rin mapakali itong ating kinakate. So parang ayaw niya magpatalo na mas matapang sa kanya itong ating mansuin. So yan na ang sandali na sila ay magbagbakan na dalawa. So yan mga ka-hunter, naghihintay lang ang alpas na sumugod itong ating mansuin. So yan, makita natin pag abanti ng mansuhin, umpisa na ang bakbakan mga kalagalag, at dyan na natin makukuha ang alpas na yan. Ayun, pumalo ng mataas. So hindi nakuha mga hunter, nakapasok sa ating box type. Ayun, sa paglabas niya, doon siya sa ibabaw dumaan ng CI, at yun, nadapa na nga siya. At kahit mga ka-hunter, ang alpas na yan ay ramdam niya na ang tali sa usilo sa kanyang paa, hindi pa to pumapagaspas para tumakbo, pero tuloy pa rin sa pagsalpok. Talagang gusto diyang makipagsabayan sa ating mansuin mga kalagalag. So yan, napatigil ng konti pero sumalpok pa siya, at yan, tinamaan siya ng ating mansuin, siya ay napabaliktad. So mataas ang lipad nito, tulad ng dati nga. Ayun, ang taas ng lipad, ayun, napabalik siya. So isang silo na lang ang kanyang napasukan, at hindi na yan mga kalagalag na ulit pa. So yan, nagkabuhol-buhol na sila ang kapuluputan na. Dito na tayo dumaan. Yan mga kalagalag, yung nakabitaw kong isa sa mga tawag dito, nakatiyan ni puti. Yan mga kalagalag, oh. Yan ay nakati ni puti, nakaalpas nung aksidenteng ay naputol. So akala nyo mga ka-hunter, kung nandito lang ako sa gubat, hindi to gubat, likod bahay lang to na masukal. Tingnan nyo nga, mayroong mga manok dyan, oh. So ayan, maraming bahay, nasa paikutan ako ng bahay. So yan yung ating uli. Tama na, wag mo na bugbugin. So yan, nagkabuhol-buhol sila mga ka-hunter, oh. So ayusin muna natin, bitawan ko muna yung ating cellphone. Yan, halika na. Ito, bigay sa akin to ni Tres Narbato, isang bonsai. Yan, ito yung nakawala natin mga ka-hunter. Huli ito ni puti. Kaya yung patsihan, makikita natin, yung patsihan niya, ang ganda ng tilaok nito. Kaya makita natin yung naputol na medyo matagalan tayo mga idol, dahil yung lubid nila, silo. So ito si Nano, ayan. Ay hindi pala si Nano to, si Nano kasi nanakaw si Bonsai na lang pangalan ko dito. Shout out sa iyo Tres, nakahuli yung bigay mo sa akin na mixed bantam labuyo. So ito yon, at pakita ko sa inyo yung niya, naputol ito yung naputol na panali niya. Aksidenteng pumabagaspas, marupok na. Ngayon ay June 1, 2025.
26 itong video natin ngayon, na nakuha uli natin ang isang alpas na nakabitaw sa tali na naputol. Ito yung una kong naka alpas. Yung pangalawa, yung nakaraang araw, yung dumapo sa puno ng santol. So isa na lang ang hinahunting ko dito sa namin sa likod bahay. Mapuno, akala nyo gubat. So congrats kay Bonsai, ating minamanso. Unang huli niya sa isang alpas na nakaalpas. So yan mga kalagalag. At itong gamit natin ngayon ay medium camouflage box type CI 4.5 diameter ang buka ng silo. At ito nga, nakakuha na ng isa sa isang alpas na nakaalpas, at yun nga, naputol yung tali niya. So ito mga ka-hunter, makikita ko sa inyo. O yan, yan yung sinyalis na nakawala siya. Mga 3 linggo na yata siyang nakawala sa akin. So narinig ko yung tilawak niya dito mga idol, kaya sabi ko yun yung nakaalpas kong patsiyan. Kaya nga kinati ko. So wala siyang kadala-dala, nakuha siya sa kateni puti, at ngayon naman kuha na siya sa silo talaga, paa. Yan mga kalagalag ang ating update sa taong ito, hunting 2026. Isang alpas na nakaalpas at muli nating nakuha sa pangalawang pagkakataon. Nakuha natin sa Dikayas na box type CI. Nung unang nakakuha sa kanya ay solid direct ring. So makikita na siya ulit ni puti dahil 3 linggo siya mahigit na nakawala sa atin. So yan mga idol, congrats Bonsai. Ayan ang ating katiyanan. Shout out sa iyo Tres Norbato, sa magaling at makisig mong Bonsai, tawag ko na dyan. Salamat talaga, at pinadalan mo ako ng mga pangkate na pang suporta sa akin dito sa Legazpi. Makapagkuha nga tayo ng mga tulad nitong patsiyan pure red jungle fowl. Yan talaga mga idol, putol na putol yung tali niya. Kaya nila pigtasin, lalo na siguro kung luma na, dahil kapag ang labuyo mga kalagalag ay nabibigla, talagang malakas sila, hahatakin na yan talaga, mapipitas. Pero yung CI natin, di basta-basta nila mapipitas yan. 150 mm ang ating silo, at may kaya siya na tinatansya natin na aabot pa ng 110 or 120 yung lakas ng ating direct ring. So kahit aso nga dyan ay hindi makawala. Kung hindi nila ngat-ngatin ang silo, hindi sila makakawala sa mga ganito nating camouflage box type CI. So yan mga hunter, ang ating ang huli natin ngayon. Pasok muna natin to sa ating sling para siguradong wala na tong kawala. Nakalimutan ko magdala ng panali mga idol. So hanap na lang tayo ng baging. Yan mga hunter. Wala tayong panali. Ayan, kakamadali natin nung marinig ko yung tilawak niya dito sa likod. Pinuntahan ko agad. Wala ka nakalipas pa to. Wag lang sana. Ayan, ating sipatin natin yung ating box type CI solid direct ring mga hunter. At para makita nyo kung anong formada nito. So ayan, dadaanin ko lang tong camera. Yun.
Yan mga idol. Ang ating yung cellphone ko muntik ko na maiwan. Ayan mga idol, ang ating camouflage box type CI. Ayan. Isang silo lang ang kumuha sa alpas natin. So yan ang kabuuan niya. Ayan. Tanian natin. Pakita ko sa inyo kung ano ating mga personal na ginagamit na CI. Ayan mga idol. Ang kulay niya ng silo ay kulay green, kulay brown. Talagang pinagtiyagaan natin anuhin to, pakulayan. Isang linggo kong kinulay ito mga idol para magkaroon tayo ng magandang CI makulay. At dito siya na ito dito siya nakuha. Napilipit yung ating silo dahil nga sa nagkapuluputan sila ni bonsai, pero maihinang natin yan mga idol. Marunong tayo sa pag-repair niyan, walang problema yan. Yun yung nakakuha yan. So yan mga kanter, ang ating update ko ngayon sa inyo. Ulitin ko, unang araw ng June 2026. At sa lahat ng mga ka-hunters natin sa buong Pilipinas, ay magandang araw sa inyong lahat mga ka-hunter. At yung mga nagkakati dyan sa araw na to, araw ng Lunes, ay sana makakuha. At happy hunting sa inyong lahat.